Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Ang kaluluwa ng nagkakasala ay mamamatay. Welcome to my channel. Sa bidyong ito ay ating tatalakayin at papaksain ang katotohanan sa karunungang sinalita ng Panginoong Diyos. Sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 18, talatang 4. Sinalita ng Panginoong Diyos ang ganito. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Sa pagtalakay na ito ay ating alamin ang buong katotohanan na ang sasagot sa mga katanungan ay ang karunungang salita ng Diyos sa Biblia. Para hindi tayo maligaw sa katotohanan, magbalik tanaw tayo sa nakaraan. Magbalik tanaw tayo sa kung saan nagumpisa ang tao. Basahin po natin ang patunay sa aklat ng Henesis 2, talatang 7. Dito'y mababasa natin ang ganito. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ngayon po, ang Biblia po ay hindi laging letra por letra kung magpaliwanag. Ito pong binasa natin sa Henesis 2, talatang 7 ay may konteksto at may lohika. So dapat intindihin po natin ang bawat salita na gustong ipaunawa ng Diyos. Mauunawa natin dito na ang tao ay nilalang sa alabok ng lupa. At nang una, ang tao ay kaluluwang patay. Ang patunay ay ang ipinapahayag sa aklat ng Awit 119, talatang 25. Sabi dito, ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok. Buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Kung susuriin natin ang pangungusap, mauunawa natin na ang kaluluwa dito ay patay pa ng una. At mauunawa natin na ito'y nagpapabuhay sa Diyos dahil sa huling pangungusap na sinalita na buhayin mo ako ayon sa iyong salita. At mauunawaan din natin na ang kaluluwa ay hindi siya ang alabok. Dahil kung siya mismo ang alabok, ba't pa siya didikit dito? Di sana'y sinabi na lang na ang kaluluwa ko'y alabok. At napakaliwanag na ang tao'y nilalang ng Diyos sa alabok ng lupa. At ito nga yung laman na katawan kung saan dito dumidikit ang kaluluwa. Kaya ito'y naging kaluluwang patay ng una. Dahil nagkabuhay lamang ito nang ang Diyos ay hiningahan siya sa kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Kaya nasasaad dito, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Kaya mauunawa natin dito nang ang tao ay nasa kalagayang kaluluwang patay pa lamang, ang bumubuo sa kanyang pagkatao ay dalawa. Katawan at kaluluwa. At nang hiningaan na siya
ng Diyos sa mga butas ng kanyang ilong, saka pa lamang pumasok yung Espiritu. So mauunawa natin na yung pagkakahinga ng Diyos sa kanyang mga ilong ang siyang nagbigay ng buhay. Kung uunawain nating mabuti, ito ang Espiritu ng Diyos na binigay sa tao, yung kanyang hinga. At ito'y pinatututuhanan sa aklat ng Tesalonica 5 talatang 23 na may tatlong bumubuo sa katauhan ng tao. Dito'y ipinahahayag ang ganito: at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. At lalo pang pinagtibay ang katotohanan na ang katawan at kaluluwa ay magkaiba. Ating basahin ang salita mismo ng Diyos Ama sa aklat ng Levitico, Kabanata 17, talatang 11. Sabi ng Diyos Ama, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Maliwanag ang salita ng Diyos Ama, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Ngayon, ano ba yung laman? Di ba't ito yung katawan kung saan dumadaloy sa mga ugat nito ang dugo? At maliwanag na ang tutubusin ng dugo ay ang kaluluwa na nasa dambana. Kaya maliwanag po sa sinalita ng Diyos Ama na ang katawan ay iba sa kaluluwa. Ganon din ang espiritu. Kaya ang ipinahahayag sa Tesalonica Kabanata 5 talatang 23 ay nagpapaunawa sa katotohanan ang espiritu, kaluluwa at katawan ng tao ay magkaiba. Batid ng karamihan sa atin na pag ang tao'y namatay na, ang kanyang katawan ay babalik din sa kung saan siya nilalang ng Diyos. Babalik sa alabok ng lupa. At yan ang katotohanan na ipinahahayag sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 12, talatang 7. Ngayon, saan naman napupunta ang kaluluwa ng mga patay, mabubutit, masasama? Basahin po natin ang patutuo ng ating Panginoong Hesukristo sa Biblia sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 6, talatang 9. Nang buksan ng Panginoong Hesukristong Kordero ang ikalimang tatak, ay nakita ni Juan sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. At dahil sa patutuong sumakanila, mauunawa natin na ito yung mga kaluluwa ng mga taong mabubutit, matutuwid, na sumusunod sa salita ng Diyos. Ngayon, nasaan naman ang mga kaluluwa ng mga patay na hindi sumusunod sa salita ng Diyos? Ito yung mga patay na makasalanan. Basahin po ulit natin ang sinalita
ng Panginoong Diyos sa aklat ng Ezekiel 18, talatang 4, sapagkat dito natin malalaman ang katotohanan kung ano ang naging kapalaran at kinahantungan ng mga kaluluwang patay na makasalanan. Narito, sabi ng Panginoong Diyos, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, ganun din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Maliwanag ang sinabi ng Panginoong Diyos na ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. At sa katotohanan ay hindi lang isang beses niya sinabi ang pananalitang ito, na ang kaluluwa ng nagkakasala ay mamamatay, kundi 2 beses niyang sinabi. Dahil nga ito'y kanyang sinalita ulit at binanggit sa Ezekiel 18, talatang 20. Letra por letra na sinabi ng Diyos Ama na ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Kaya pagka ang tao'y nagkakasala sa Diyos at ito'y namatay ng makasalanan, masasamang mamamatay pati ang kanyang kaluluwa. Ngunit ang kanyang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ito ang patotoo kung bakit si Juan na aliping tapat at saksing totoo ng Panginoong Hesukristo ay walang nakitang kaluluwang masasama nang buksan ng Panginoong Hesukristo ang ikalimang tatak. Walang nakita si Juan sa ilalim ng dambana, kundi ang nakita niya ay ang kaluluwa ng mga taong pinatay ng dahil sa salita ng Diyos. Kaya mauunawaan natin na ang sinalita ng Diyos ay katotohanan, na lahat ng kaluluwa ng mga mabubuting patay ay nasa dambana sa langit, nasa kanyang pangangalaga hanggang sa dumating ang araw ng kanyang paghuhukom. Maraming salamat sa mga nagtiyagang tumangkilik at sumubaybay. Ang mga larawan ay mga halimbawa lamang at hindi pinalalagay ng mga tunay na imahe ng mga pinatutungkulan. God bless.